Praise the name of Jesus. Happy Lord's Day po para sa bawat isa po sa inyo. And of course, ito po ang kauna-unahang araw para po sa buwan po na ito ng Oktubre. Welcome to each and every one of you sa ating pong kauna-unahan po na Sunday online service po, sa ating kauna-unahan na pagsamba na ibinigay po natin sa ating dakilang Panginoon para po sa buwan po na ito ng Oktubre. Nagsama-sama po tayo at bagong simula na naman po na serye po ang ating tatalakayin po, no? Although briefly, we have started na po last Sunday po sa ating face-to-face at ipagpapatuloy po natin ang mga magaganda po na mga paksa na tatalakayin po natin para po sa buwan po na ito ng Oktubre. Well, of course, may kaugnayan po ito sa lagi naman nating nararanasan pagdating sa mga panahon po na ito na nagiging maulan, maambon at pagkatapos nagkakaroon ng pagdaan po ng iba't ibang bagyo dito po para po sa ating pong bansa na hindi naman po natin na maiiwasan na taon-taon, no? Yung bagay po na yan. So kaya tayo po ay nakabuo po ng isang serye patungkol po sa bagay po na yan. Pero bago po tayo lumalim, naanyayahan po kung mga bawat isa po sa inyo na sumama po sa atin upang tayo po ay manalangin at humiling po ng patnubay sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako, tayo po ay dumalangin sa ating dakilang Ama. Aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus ay muli kaming lumalapit. Kami nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Inaanyayahan ka po namin, mapagpalang Ama, na kami po'y patnubayan, samahan, Panginoon, at muling turuan, hubugin ang aming mga pananampalataya. Higit lalo ang aming po mga buhay ay makapagbigay ng pagpaparangal at kaluwalhatian sa banal po ninyong pangalan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga aralin na aming tatalakayin, mahubog nito ang aming kaisipan, Panginoon, upang nang sa gayon, O Diyos, anumang ang aming kaharapin sa aming buhay po na ito, anumang pagsubok, anumang Panginoon na paghamon sa aming po mga buhay, ito po'y buong tapang at buong pagtitiwala po naming maharap sa pamamagitan, Panginoon, ng biyaya ng Espiritu po ninyo na magbibigay sa amin ng angking at kakayanan, Panginoon, na labanan at mapagtagumpayan ang lahat-lahat ng ito. Kumilos ka, Panginoon, at dalangin po namin na hindi lamang po para po sa araw po na ito, kundi idinadalangin po namin na sa kabuuan ng serye po na ito sa buwan ng Oktubre, kami pong samahan po ninyo. Inyong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng aming pong tatalakayin. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, ang kabuuan ng pag-aaral po namin ito. Sa iyo lamang po ang papurit ang kaluwalhatian. Pangunahan mo rin ang bibig ng iyong alipin at ikaw lumukob sa kanya, Panginoon. Kasihan mo siya ng Espiritu Santo po ninyo at maging pagpapalaan lahat ng mga salita po ninyo na lalabas sa kanya po mga labi. Thank you so much. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. So, purihin po ang ating Panginoon at tayo po'y bumasa po, no, in the book of Jonah chapter 1 verse 1 up to verse 6 lamang po ang siyang ating pong babasahin po, no? Jonah chapter 1 verse 1 up to verse 6. So I would like to read this in New Living Translation. Verse 1 says, "The Lord gave this message to Jonah, the son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are." But Jonah got up and went to the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping, take note, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship.
But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. Verse 6, so the captain went down after him. How can you sleep at a time like this? Yung tanong sa kanya. He shouted, get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. Praise the name of Jesus. And for today po, ang siyang ating pong tatalakayin po ay pinamagatan po natin the violent storm that follows Jonah. Okay, so once again, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, one God, one gospel church online service, no? So for today or beginning today po na ito sa ating online po na ito, for the rest of this month, as I have mentioned earlier, tatalakayin po natin po ang may kaugnayan po patungkol sa mga ulan, bagyo, lalo na po particular yung mga bagyo po na yan sa ating pong mga buhay na dinaranas, whether it be in a literal sense or in a symbolic sense sa ating pong buhay na mga bagyo po na yan, no? Sapagkat alam po natin, pag ang bagyo po dumaan po yan, ito po'y nag-iiwan po ng marka sa ating po mga kaisipan, no? Sapagkat may mga bagyo po na talagang aminin po natin, malalim po ang naililikha po nito sa ating po mga kaisipan, no? At pagdating sa salitang bagyo, hindi lamang po yan yung literal na dumaraan po sa atin. As I have mentioned, may mga bagyo po na dumarating sa buhay po natin in the form of finances. Ayan. Kaya lang po, marami po sa ating mga tagapanood, madalas, ito yung bagyo na dumadaan po sa marami po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Iba naman, sometimes in relationship, no? Yung bagyo po na yan, or sa other times, in health na nangyayari po yan. Meron naman bukod sa karamdaman po na yan, of course, nandyan yung divorce and separation na nangyayari. Nagkakaroon ng paghihiwalay, no? At aminin po natin, yan ang isa sa mabigat na bagyo na maaring pagdaraanan. But still, no? May mga bagay tayong dapat na maintindihan at ang pinakamabigat po ay wala pong iba, yung kamatayan po, na kung saan ito po ay nakakaapekto po sa marami po mga tao, maraming mananampalataya. In fact, kahit po dito po sa ating pong church, kung sino man ang daranas po ng mga bagyo po na yan, aminin po natin, hindi po biro ang kakaharapin po natin na hirap. Ibig sabihin ay hindi po ganun kadali. Ito pong bagay po nito sa buhay po natin. Now, talking about storms, some storms can be predicted. Ibig sabihin, lalo na in our present time, with the use of a modern technology, pwede po nating ma-predict po yung bagyo po na ito. Well, of course, magkakaroon lang tayo ng idea, although sometimes, no, napipredict po ito, may pagkakataon na nangyayari. Minsan, kita ninyo, na-predict na nga, magkakaroon ng bagyo, at nakapag-prepare, nakapaghanda na ang lahat, pero magugulat ka, walang bagyo po na darating. Yung iba naman, dahil sa gano'n na nangyari, imbis na dapat sana matuwa, di dumating yung bagyo, nalulungkot at naiinis pa dahil wala daw bagyo na dumating. Pamali-mali lang daw kapag gano'n, no? So, gano'n po talaga ang buhay po na yan. Kagaya ng sinabi ko po, the title of our series nga po pala for this entire month ng October po na ito is yung title ko po nung nakaraan po na wala pong iba kundi yung Surviving the Storms and Shipwrecks in Life, no? Yan ang siyang tatalakayin po natin na title series po na ito. At itong katotohanan patungkol sa bagyo po na ito ay meron po tayong dapat na matutunan at mapag-alaman dito po para sa pag-aaral po natin na ito, no? And for today, of course, syempre po ang istorya po na pagkukunan po natin in our text ay ito pong kay Jonah. When you say Jonah, the prophet, especially in the Old Testament po na ito po isang bagyo ang kanyang dinaanan sa kanya pong buhay, no? So kaya tingnan po natin maiigi at pag-aralan po natin. First, let's talk about the background story of Jonah. The background story of Jonah. So definitely when we talk about the background of Jonah, no? We will talk briefly, matatalakay natin bahagi nung aklat po na ito. And of course, siyempre po kilala po
we may say na talagang naging well-known or famous po ito pong si Jonah, it is because of ito pong whale or the great fish na siyang lumunok po sa kanya, no? Okay, hindi, bagamat wala pong ganong eksaktong nabanggit kung ano po ito pong lumunok na isda po na ito sa kanya, pero nais ko pong ipaalam po sa inyo, balikan nyo po sa amin pong subject po dito po sa YouTube channel po na ito, yung humorous stories in the Bible po na natalakay ko po. It is one of the humorous story that happens in the Bible, particularly ito pong si Jonah nga ay nung niluwa at saka at the same time nilunok din. At the same time, nilunok at niluwa po nito pong great fish po na ito. And then we will talk about, of course, yung nangyari po dito sa barko po nila, sa kanyang pagbiyahe, nang siya'y tumakas sa ating Panginoon. Pag-uusapan din po natin dito yung plant na tumubo after na po siyang sumunod. And then, meron pong plant na o halaman na pinatubo ang Panginoon at meron pong uod po na kumain po ron. And we will talk about the 120,000 people of Nineveh, which is ito po yung mga cast, no? And in fact, sa hindi nakakaalam, ang Jonah po ay chapter 4 lang po ito at napakabilis po nitong basahin. In fact, kung atin po kung mataas po at mabilis po ang atin po masasabi po natin na kakayanan pagdating po sa pagbasa po, maaaring in a span of 20 minutes maubos pa, o baka saglit lang, baka wala pang 20 minutes, mabasa na po natin ang entire book of Jonah. So, first, let's talk about how God calls Jonah. Let's talk about God calls Jonah. Okay, no? So, as I have mentioned, the story of Jonah in the whale or the great fish, no, is from the Old Testament. At ito nakilala si Jonah dahil po dito po sa malaking isda na lumunok po sa kanya, no? So, kaya sa atin pong lahat na naririto, whatever the type of the sea creatures po na ito na kumain, lumunok dito po kay Jonah po na ito, although that story was so fascinating, but we're not going to get there. As I have mentioned, here in our YouTube channel, natalakay ko po ito pong paksa po na yan, at nang sa ganun po ay maintindihan po natin, no? So, one of the humorous Bible stories po na series na natalakay ko po, yan po ay isa po sa napaksa po natin. Let's go to verse 1. Let's read Jonah chapter 1, verse 1 up to verse 2. No? The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai, "Get up and go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are." So the story begins with the man named Jonah, and then he was called to live his life, no, in this northern kingdom of Israel para po siya mag-preach dito po sa Nineveh po na ito, the city of Nineveh, no, which is the capital dito pong Assyria during that time, no. Okay, no. So ang Assyria po during that time in the Old Testament na tinatawag in our present time, no, or is our present day, no. Ito po ay walang iba kung hindi po yung tinatawag po na Iraq. Yan. Okay, praise the name of Jesus. Assyria is now known as Iraq, no. So it is the present day Iraq, no. And we know very little about Jonah. Pagka pinag-aralan po natin, kaunti lamang po yung detalye po na maibibigay. In fact, in the book of 2 Kings, chapter 14, ito po yung isa sa detalye po na magbibigay po dito po kay papakilala dito po kay Jonah. 2 Kings chapter 14, verse 25. Jeroboam II recovered the territories of Israel between Lebo Hamath and the Dead Sea, just as the Lord, the God of Israel, had promised through Jonah, son of Amittai, the prophet from Gath Hefer. Ayan po ang sabi pong gano'n, no? So, dito malalaman po natin, makikilala natin kung sino po yung tatay po ni Jonah. Wala pong iba kung hindi po itong si Amittai, no, which was from Gath Hefer, which is no longer exist sa panahon po natin po ngayon, no. Pero ito po just few kilometers, no, from Nazareth, na kung saan lumaki po, no, ang ating Panginoong Jesucristo. In fact, in the book of Matthew, makikita po natin in the book of Matthew, Jesus refers to Jonah as a prophet. Ayun, no, kita niyo ang pagkaka-refer po, propeta. Isa po siyang lingkod na propeta
ng ating Panginoon. So, kaya ito'y binanggit. So, si Jesus Christ mismo nag-declare that He was a prophet. Definitely, paniwalaan po natin, propeta po. Ito pong si Jonah po na ito. Regardless of his, what we may say, na makikita po natin na temperaments or bad attitude na meron po ito pong propeta po na ito, or any negative na makikita po natin, but still Jesus Christ himself declares, no, that Jonah was a prophet. Okay, no? Now, pinadala siya, as we all know from the story, from the Bible, no? Dito po, sinabi po rito na siya po ipapadala po dito po sa Nineveh po na ito, no? Now, I want you to consider this and take a look at this. Initially, maaring isipin natin why Jonah runs away from the Lord, which is in actuality, it is not from the Lord naman per se na talagang siya unang tumatakas, no? Bagamat makikita po natin, ganun na rin po yun. Pero may dahilan po si Jonah bakit ayaw niya na pumunta po dito po sa Nineveh. Because the problem was that Nineveh was Assyria's capital, as I have mentioned, no? And Israel and Assyria were bitter enemies. Ayan, no? Assyria and Israel were bitter enemies. Ibig po sabihin, ay may magkaaway po, magkakontrapelo, matindi po ang hidwaan nito pong tinatawag po na Assyria and Israel. That is why, no, dahil siya'y doon pinadadala ng ating Panginoon. Try to imagine this, no? Jonah is to preach, no? Jonah is to preach, no? In the heart of the enemy's territory. Doon po yun, no? Makikita po natin, no? Okay, no? So, yan ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakalino po, papupuntahin siya ng ating Panginoon dun sa lugar na kung saan, ito po'y mismong kalaban po, talagang pinakasentro po nung kalaban po ng bansang Israel, tapos dun po siya pupunta. And remember, no, as I have mentioned, in our present day or in our modern day po na to, ang Assyria po ay wala pong iba kung hindi ang Iraq na tinatawag po na yan. Now, if we take out one of our trusted, no, maps sa panahon po natin ngayon, of which I would like to show you somehow, no, to help you and to vividly see it or visualize it, no. Ito po yung Gath-Hepher. Ayan, makikita nyo po, no. Yan, okay, no. So, yung may bilog po na yan, yan mismo yung lugar na pinagmulan po na kung saan naririyan, dyan nakatira, ipinanganak, lumaki, ito pong si Jonah. Now, the Lord sends him para dun sa tinatawag po na Nineveh, which is dun sa upper part po, yung northern part, dito pong Gath-Hepher po na to. Pero ang ginawa po niya, from Gath-Hepher, bumaba siya going to Joppa. At ang kanyang patungo po ay yung tinatawag na Tarshish, no? Now, titignan po natin maigi, gaano kalayo, ano po ba malapit? Nineveh, no? Diyan lang sa mapa, makikita nyo na kung alin ang malapit. Mas malapit po ang Nineveh at nagpakalayo-layo pa siya ng todo po at pumunta po siya sa Tarshish, which is presently, ang pangalan po ng Tarshish po ngayon ay wala pong iba kung hindi yung Spain. Isipin po ninyo, Espanya, kalayo-layo ng binyahe po nitong si Jonah. Okay, direct, pakita natin yung next. Ayan, isipin nyo, traveling from Joppa to Nineveh will only take 550 miles. While going to Joppa, no, from Joppa to Tarshish, no, which is present, the name is Spain, is 2,500 miles. Grabe, no? Kita ninyo. Ang tindi po nung layo na pupuntahan po niya. Pero, mas pinili niyang bumiyahe ng pagkalayo-layo para lamang po, no, tumakas po siya. Ganyan rin naman na nangyayari, no, kahit saan, kahit kailan, no. Basta meron kang gustong takasan, kahit malayo yan, kahit mahihirapan ka, sige, okay lang, ganun importante. Baka sibat ka, makatakas ka, o huwag mong magawa, o hindi mo masunod yung bagay po na yun. So, we all know from the story that Jonah runs away from the Lord, no? But we all know, kahit na siya po'y inutusan ng ating Panginoon, that God calls Jonah, but Jonah runs from the Lord. Yun ang siyang nakakalungkot na bagay po dyan, no? So,
instead na sumunod siya, instead na talagang siya pumunta kung saan siya pinapupunta ng ating Panginoon, hindi niya po ginawa po yun. In verse 3, let's take a look at this. No? In verse 3, ang sabi pong gano'n ng Bible, Jonah chapter 1 verse 3, but Jonah got up and went into the opposite direction. Grabe, oh. Opposite direction ang pinuntahan to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa where he found a ship leaving for Tarshish, and he bought a ticket and went on board hoping to escape from the Lord. Take note of the word hoping, hoping, hoping. Umaasa po siya, inaasam niya, inaasahan niya na siya po'y makakataka sa ating Panginoon, or hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. No? So, yan ang isang binabanggit po dyan. But isa po sa kapuna-puna po dyan sa verse po na yan. This is the good thing of looking into other translations. Although alam po ninyo, ang Bible po, meron mga nagsasabi, kinakailangan King James lang ang gamitin, at pag hindi King James ang ginamit mo, hindi na sa Panginoon yun. Minsan, yung iba talagang napakaanghang ng kanila pong mga pananalita. Biro nyo, pagka hindi na raw King James ang ginamit nyo, sa Diablo na daw po yung bagay po na yun. Well, anyway, that's how they view the other translations. Maaring masasabi naman po natin na meron talagang we will talk about the accuracy, but the subject is not the accuracy. Yun ang po ron eh. So, kung accuracy ang pag-uusapan, okay, walang problema. But siguro, wag naman po tayo maging harsh, sa pagbibigay ng judgment that the other English translations ay sabihin po natin, parang talagang devil na devil po talaga yung other English translation. Wag naman po ganun. Tamang pananalita, tamang pananaw pagdating lang po dun sa bagay po na. Now, the beauty of, as I have mentioned, is looking into the other translation. Makikita nyo rin naman na may kagandahang idinudulot po ito. Like for example, recently, in the Living Bible Translation, I made an interesting discovery while browsing it, or reading it into other translation. Tignan po ninyo ang sabi po ng the Living Bible Translations. Ito po ang binanggit po in Jonah chapter 1 verse 3. Ang sabi po ng Bible, which is ito, hindi nabanggit po ito, in Jonah 1:3 ng New Living Translation. But Jonah was afraid to go. Takot siya na para siya sumunod sa Panginoon and ran away from the Lord. He went down to the sea coast to the port of Joppa where he found a ship leaving for Tarshish. Eto na, he bought a ticket. Bumili na siya ng ticket, Went on board and climbed down into the dark. Yun, matindi po itong pagkakagamit na climb down into the dark hold of the ship to hide there from the Lord, Wow, isang one of the interesting I would say na discovery na napuna ko po rito is when Jonah ran away from the Lord, the next thing that happens is he climbed down into the dark, So hindi kaya may katotohanan na kapag tayo ang isa namang tao po ay napapalayo sa tinatawag po na kalooban ng ating Panginoon, it always leads ever downward, and another thing is into the dark. Or maaring ako isang mangangaral lang ating Panginoon o tagapagturo ng ating Panginoon na nagbabasa at nakikita po itong bagay po nito. Pero punahin po ninyo, yan po'y may katotohanan na kapag ikay lumalayo at papalayo sa presensya ng ating Panginoon, it always leads to downward. No matter, kahit sabi mo na parang dito sa earthly achievements, walang problema po yan. Maaring mag-achieve ka ng maraming bagay, marami kang marating, maging famous ka, maging well-known ka, magkaroon ka ng tinatawag na earthly success, and yet, your life is going downward and you are into the dark na tinatawag po na yan. So, this is what happened with Jonah, na siya po'y pababa na gano'n ang nangyari po, And remember how Nineveh, as I have mentioned kanina, is napaka 550 miles lang to the west of Gath-Hepher,
Pero makikita po ninyo, he really goes to the opposite direction eh. Dito siya pupunta, pero dito siya tumakas nung palayong-palayo talaga. Ibig po sabihin, hindi po talaga palapit, no? So, kaya yan, pumunta po siya from Nineveh, dapat supposedly in our modern time, no? Pupunta siya dapat ng Iraq ang papunta niya, pero pumunta siya ng Spain. Ganun po ang nangyari, which is true. Literally, ganun po nangyari po, no? So, kung titignan po natin, parang to the end part of the world na po siya pumunta. So, as you can see, when God calls Jonah to preach, no, to the people of Assyria, which is Nineveh, wala po siyang kadesire-desire na mangaral po rito. At ang resulta po nung kanya pong aksyon po na ginawa, the Bible mentioned in Jonah chapter 1 verse 4, ito po ang pagkakabanggit po, Jonah chapter 1 verse 4, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. So we all know from this story po na ito na talagang nagpadala ang ating Panginoon ng napakalakas na bagyo, no? Napakalakas na bagyo. At ang sabi nga ng Bible, how the Bible described, no? Ito pong sinakyan po ni Jonah because of that violent storm po na ito na pinadala ng ating Panginoon, that it threatened to break the ship apart. Meaning talagang halos mahati, no? Halos mahati ito pong barko na sinasakyan ni Jonah. Makinig kayo ng mga tumataka sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na nakasakay kayo na even if you've been thinking or you may be thinking na you are in a safe place, just like what Jonah thinks during that time, na kapag nandun siya sa barko, safe siya, nandun ang kapitan, nandun ang mga tripulante na tinatawag o yung mga seafarers or crews na naroroon, safe siya, nandun ang kapitan na expert, no? Walang masamang mangyayari po sa kanya. Sometimes nangyayari po sa buhay po natin yan. Because we think na we have this ability, we have this capacity, we have this means para we may think na safe tayo. And yet, tandaan po ninyo, kapag ang Diyos ang tinakbuhan po ninyo at tinatawag ka ng Panginoon, magugulat ka lang in an instant. The Lord will send a violent storm, no, that will threaten to break whatever, no, na pinanghahawakan mo, whatever security na pinaglalagakan mo, tandaan mo, kayang halos wasakin yan ng ating Panginoon. So now let's look about the story of the violent storm, no? Very quick, no? Okay, no? Let's take a look at this, the story of the violent storm, no? So kung ating pag-aaralan po, no, dahil kagaya ng sinabi ko, may expertise, no? Ito pong mga tao po na ito, dahil mga eksperto po sila, no? Ito pong kapitan, yung mga seafarers, kung baka araw-araw na nilang ginagawa, sanay na po sila. At sanay na rin sila sa mga bagyo na mga darating po sa kanila na maaring kaya nilang maiwasan or kaya nilang malagpasan. You know, ito po, Mediterranean Sea po na ito, it lacks traditional hurricanes po na ito or cyclones due to its relatively dry climate. You know, try to imagine that, ha? Yung Mediterranean Sea po na yan, ay hindi po yan basta-basta po lagi nagkakaroon ng tinatawag po na bagyo dun sa lugar po na yan. Katulad ng binanggit ko, because of its dry climate. Now, pero meron po silang tinatawag po rito na dito sa Mediterranean po na to, which is yung Mediterranean hurricanes or yung medicanes na tinatawag po na yan, no? Now, ito pong medicanes na ito, para po maintindihan po natin, at ito po nangyayari at nagaganap po sa kanila according po, no, sa tinatawag po na nito pong formation, ito pong medicanes na ito. Actually, there is no official meteorological definition of the term medicane po na ito. But it is often used to describe a deep area of low pressure that forms into the Mediterranean Sea and acquires the characteristic of the tropical zone, and sometimes, no, it has the appearance of hurricanes. So, ganun katindi po ito. So, ibig sabihin, talagang hindi po talaga dinadaan, hindi nagkakaroon ng bagyo. Pero, very rare. Just like in the case dito sa story po na ito ni Jonah, nangyari at naganap yun. Ayon nga sa makabagong panahon po natin ngayon, kung meron daw medicanes na daraan doon sa pathway po na dinaanan po ni Jonah,
Sa loob ng isang taon, 1 hanggang 2 beses lamang po nakapag-create po nung tinatawag po na Medicanes po na yan. So, the storm grew to the point na kung saan yung mga tripulante, yung mga seafarers or crews na naroon, tinapo na nila, they've been throwing overboard their cargo kasi talagang sa lakas ng tinatawag na humahampas na bagyo po sa kanila noong mga oras po na yun, no? So, yun ang siyang makikita po natin. Now, hanggang sa makita nila, from the story, si Jonah natutulog. At sinabi, tumawag na kayo sa lahat ng inyong mga Diyos para tayo mailigtas. Pero si Jonah, nakita po nila na natutulog. Now, I would like to to give this additional information sa inyo pong lahat ng mga tagapanood po natin para po sa araw po na ito, no? So, alam po ba ninyo, did you know that the sailors are extremely superstitious? Ayan. They are extremely superstitious. In fact, no, kahit nga, no, ang ating Panginoon, even during the time ni Jesus Christ, kita ninyo, nung sinabi ng Lord, mauna kayo, Peter, nung sa mga alagad niya, mauna kayo, susunod na ako. Nung lumakad ang Panginoon, na nakita nila, napagkamalan nila pong multo ang ating Panginoon. Bakit po? As I have mentioned, the sailors, whether they be a fisherman, no, sila po ay extremely superstitious. Mapamahiin po sila. Marami po sila mga pinaniniwalaan na kung ano-ano na wala pong pinagbabasihan. Like for example, eto po, bibigyan ko po kayo, no? A woman on a ship, no? A woman on a ship was always considered a bad luck. Naku po, mabigat po ito. Sorry to all ladies po, no? Ito po, medyo mabigat. Pagka po may babae po nakasama po dun sa barko, para po sa kanila, bad luck po yung bagay po na yon. Bahagi po ng kanila pong pamahiin po yan. Another po na pamahiin po nila, eto po, never whistled while on a ship, no? Because you could cause a storm. Ayan, isa sa pamahiin po yan, biro ni. Wag daw pong sisipol habang nasa biyahe kasi magke-create daw po yun ng tinatawag po na bagyo. Ay, naalala ko, maidagdag ko po, no? Ako po'y maliit pa po, no? Siguro mga elementary days ko pa po, no? Inabot ko pa po yung parang hindi po yung lola ko po mismo, yung nanay nung lola ko. Ayan, isipin po ninyo, grabe, no? Inabot ko po yung nanay nung lola ko. At sinasabi po, kapag raw walang hangin, kainitan ng tanghali, ang ginagawa, sumisipol po sila. At magugulat ka, merong hangin nga na darating, no? Pagka ganun, no? Kaya kapag sumipol ka, may hangin na darating, yun yung nangyayari para mawalan po yung, mawala yung init, ika, no? Pero dito naman, sa mga sailors po na to, iniisip nila, wag kang sisipol kasi magkikreate nga nung tinatawag po na bagyo po yun, no? Another pa po na kanila pong pinaniniwalaan or pamahiin, eto pa po, no? A shark, no? Following your vessel was considered bad luck, no? Kita ninyo, eto, grabe. Siyempre, kung bad luck na yun, in a sense, kung may mahulog, siyempre, talagang tegi po yun, no? Patay po, kung may malalag, shark yung sumusunod, eh. Pero sabi po nila, sa kanilang paniniwala naman, while dolphins, no, hanging around, were considered good luck. Ayun. Para po sa kanila, good luck naman po yan, no? And eto pa po, no? It was considered bad luck to rename a boat kasi bawat mga barko po na yan, bangka, may mga pangalan po yan eh. Like for example, kahit nga po sa mga nagkakaroon ng sasakyan, nagkakaroon sila ng pagbibigay ng pangalan dun sa sasakyan po nila, sa mga kotse, mga ganun na nangyayari. Ganun din po ang barko po, no? O ang bangka, talagang yan, binibigyan po nila ng pangalan po. Pero kung naibigay mo ng pangalan, pag ito pinalitan mo, bad luck daw po yan, no? At kung gusto mong palitan yung pangalan na yan, the best way to start is with the denaming ceremony na tinatawag. Okay, bakit ko po binanggit po yan? Kasi po, para magawa mo yun, yung this ceremony po na ito, kasama po yan, no? Yung pangkasalukuyang pangalan nung barko po na yon, isusulat mo yon sa pirasong papel. Pag naisulat mo na,
babalutin no, tutupiin po yun at pagkatapos lalagay po siya sa pinaka wooden box, no? At pag nailagay na yon, susunugin po yun. Pag nasunog po yun, no, after po nun, then naabo na po siya, no? Tsaka po ihahagis po yun sa dagat. Ganun po yung seremonyas na ginagawa. Pag nakumpleto mo na yung ceremony na ganun, that's the only time po pwede mo nang bigyan ng bagong pangalan. Ito pong barko mo po na yan. No? So, I may say that's the value added from what you learn at Jesus Christ, one God, one gospel church po natin na ito. Okay, no? So, in Jonah chapter 1 verse 7, ito pa po ang pagkakasabi po. Jonah chapter 1 verse 7. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified that Jonah as the culprit. Ayun, nalaman na po nila ngayon na si Jonah po ang siyang pinakadahilan kung bakit nagkaganon po yung kanila pong sitwasyon po na yun. No? So, dahil po ron, makikita po natin na talagang nalaman, na-identify po nila fully na si Jonah. Dahil sa kanya, kaya nagkaganon. Dahil sa kanya, kaya may bagyo. Dahil sa kanya, nandun na po ang nangyari po nyo. No? So, ano nangyari po? In verse 14, ito po ang sabi po nga, then they cried out to the Lord. No? Then they cried out to the Lord, Jonah's God. O Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sins. And don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reason. So, ano nangyari po? Dahil po dyan, sabing gano'n, itapon nyo na ika ako. Pag tinapon nyo ako, titigil ika. Itong tinatawag na yan na bagyo. At kaya ako na itapon dyan. Pag naitapon nyo ako, dahil tumakas ako sa Panginoon, ako lang naman ang sinusundan ng Panginoon, kaya gawin ninyo sa akin yan. So, alam po yan, no? Makinig po tayo mga mananampalataya. Kung tayo po ay dumaan sa tinatawag po na Sunday School, and because you went through that Sunday School po na yan, which is one of the best educational system of any churches po, no? Yan po ay malaking tulong sapagkat dyan po natin malalaman, ito pong patungkol po sa istorya po na yan na si Jonah ay nilunok po nito pong napakalaking isda po na ito at siya po ay 3 days and 3 nights na naroroon po sa tiyan nito pong malaking isda po na ito, no? So, yan yung istorya po na yan, and then maaring tanongin ninyo, paano nangyaring nakahinga pa si Jonah? So, again, once again, no, I'm appealing, panoorin nyo po yung aming pong subject about the humorous story about Jonah po na yan para maintindihan at maunawaan nyo po yung bagay na yan. No? Sabi nga no, ni Adam Clark, paano nangyari po yan? And keep this in mind at all times. The entire, ayan ang sabi niya pong ganon, the entire thing is a miracle. From Jonah being swallowed by the fish to being cast ashore by the same animals, which is true. There is always an element of miracle, although sometimes yung miracle na yun ang ginagawa ng Lord, there is also an element of humor na nangyayari at nagaganap. So, let's go to the very heart of the story while giving you the background of the story para nang sa ganun, mas maintindihan po ninyo. So, let's talk about what we can learn from this story of Jonah po na to. Learning from the violent storm that follows Jonah. Praise the name of Jesus. Ano ngayon ang dapat nating matutunan? Kasi po, ito'y literal na nangyari po kay Jonah, no? Which is, in our literal sense din naman, no? Na storm, literal na dumaraan sa atin. Kasi ito po bansa po natin, lagi na po tayong dinadaanan. Ano ngayon ang dapat nating matutunan? Patungkol po dito po sa bagyo po na to. At ganun din, okay, makinig po tayo maigi. Pati po yung bagyo sa ating po mga buhay in a symbolic sense. Ibig sabihin, maaaring yung bagyo ng problema o bagyo or problema sa pera, sa relasyon, sa kalusugan. Ano ngayon ang dapat nating matutunan sa istorya po na ito? Okay, no? Unang-una, we are not to blame for every storm. Yan. We are not to blame for every storm. Okay, so makikita po natin, no? Initially, maaaring isipin po nung tinatawag po ng mga tripulante, nakasama po ni Jonah during that time, or mga seafarers na naroroon, or nung crew po na naroroon, that they have done something wrong, kaya po sila nagkakagano, no? Or maaaring meron silang na-offend na mga Diyos, yun ang sabi nga po nila, no?
Kaya ngayon, humaharap sila doon sa tinatawag po na yun, na mga bagyo po na yun na kanilang kinakaharap. So, definitely, lagi natin na itatanong kung sino man sa atin po ang dumaranas po ng matitinding pagsubok o bagyo sa buhay. Nagagamit natin yung tanong po na ito, no? These two words we always ask, no? These two words we frequently ask, no? Kapag tayo po ay may mga matitinding bagyo po sa buhay po natin. Ano po ito? The question, why me? Why me, no? At iniisip natin, wala naman akong ginawang masama. Bakit ganun? Bakit nangyari sa akin ito pong bagay po na ito, no? Bakit ako niloko nung aking asawa, niloko nung boyfriend ko, niloko ng aking girlfriend po na yun, no? Anong dahilan bakit ako nagka-cancer? No, in spite of my healthy living, or I'm trying to achieve this good health, no, in all aspect ng para magkaroon ako ng maayos na kalusugan, why na meron akong cancer, no? Why this company fail in spite of the fact yung heart ko binigay ko, binuhos ko, why this fail, no? Everything na tinatanong natin, we ask, why me, no? So, the sailors, just like during the time of Jonah, they may be asking the same questions, no? Pero, kung titignan po natin, the sailors had done nothing wrong. Wala naman po silang ginawang masama, no? So, sometimes kapag po nasisisi po natin, ito pong ating pong mga sarili po na ito, at dahil po sa nasisisi nga po natin, hindi natin alam ang nangyayari po. Somehow, sometimes, no, we're being a little narcissistic dahil po dyan. Kasi po, pinaniniwalaan po natin that the entire universe revolves around us. Ganun lang po nangyayari. Para nagkukutsaba po yung buong sanlibutan. Yung buong mundo po na ito, lahat, parang napagkaisahan tayo. Parang ganun ang nangyayari. Kaya naganap yung mga bagay na yan sa ating po mga buhay. No? Kaya, naitatanong natin, of course, why me? Bakit ako? And then I have used the word we become a little narcissistic. It is because we ask the question, why me? Bakit ako? Because kung ating titignan maigi po, ito pong tanong po na ito na why me, at least to some extent, bakit natin nasabi o naitanong yung salita po na yun na why me, it is because parang sinasabi natin, bakit ako? At bakit hindi na lang nangyari ito sa ibang tao? Well, indirectly, sinasabi natin, we always think that we are always better than the other person. Ganun lamang po yung bagay po na yun. So, in the case of this story, sa binabasa po natin na ito, okay, no? Jonah was entirely to blame. Yun ang siyang dapat natin maintindihan po sa bagay po. Si Jonah lang po ang dapat sisihin po rito. And now, this leads us to the next thing na dapat nating matutunan. Listen to this. Every action has an effect on others. Every action has an effect on others. Okay. Wow, dapat natin maintindihan po na yan, no? So, listen to this. Ano ang ibig kong sabihin po sa kabuuan po nitong pag-aaral po natin na ito? Ito ang dapat po nating tandaan. We are where we are because of the decisions we have made. We are where we are because of the decisions we have made. Ayan, no? So, ano ibig po sabihin? Kaya ka nandiyan dyan. Anuman ang kinaratingan natin, anuman ang kinahantungan po natin, kaya tayo naririyan, kaya ka naririyan, it is because of the decisions na ginawa po ninyo o ginawa po natin sa ating po mga buhay. Because of his decisions, like for example, si Jonah, Jonah ended up in a storm, no? Na naranasan niya na itong violent storm na ito sa buhay po niya, dinanas niya because of his decision, kasi nag-decide siya na tumakbo sa Panginoon. Kung hindi naman siya tumakas at tumakbo sa Panginoon, there will be no storm to follow Jonah, no? And Jonah was thrown overboard, no? Tinapon siya ng mga tripulante. It is because that was the result of his decision. Decision niya yun. Sino nga nagsabi, itapon yung ika ako. O kaya, decision niya yung bagay po niya. And because of his decision po na ito, si Jonah rin po ay nalunok ng tinatawag na malaking isda po na ito. And that all happens because of his
decisions, no? Kadalasan sa ating pong lahat na naririto, no, ito ang dapat nating maintindihan at matutunan. Kaya nangyayari po sa atin at kung ano man ang narating natin, that is because of our decision. Decision po natin yan. If we will go back, no, pag-aralan po ninyong maigi, yung mga may pangkasalukuyang problema po naging desisyon nyo po yan, kaya po kayo ay nasuong sa ganyang klaseng problema, nasuong sa ganyang klaseng bagyo po ng buhay po na yan. Minsan sasabihin ninyo, bakit ganon, bakit ganyan, pero tandaan po ninyo, naging desisyon niya. Maaaring sabihin mo, hindi na nga ako nagdesisyon bakit eto pa nangyari? Yun na nga. Yung hindi mo pagdidesisyon ay isa na rin po yung pagdidesisyon na ikaw ay wag magdesisyon. Na yan ang siyang magiging resulta ng bagay po na yan. Now, we really have to, all of us, we really have to understand this. The decisions we make will have consequences for us. Meron po talaga yung consequences po sa atin po, no? Kaya lang hindi po natin na-acknowledge po na yung bagay po na yan na gagawin po natin na desisyon, meron po yan epekto po sa atin po mga buhay. Tignan po nyo, sa science nga ito pa nga pong sinasabi po ito pong si Newton no? Sa kanyang tinatawag na Newton's third law, no? Ano pong sabi niya pong gano'n, which states, no? For every, take note of this, for every action, there is an equal and opposite reaction. Yun, grabe, no? Ang lino po niya na for every action, there is an equal and opposite reaction, no? So, yun, no, maaring yan, hindi natin inintindi nung tayo nag-aaral, pero alam po ninyo, habang tayo tinuturuan ng mga panahon na yun, kung inintindi po natin yan, magagamit po natin yan sa ating pong pangkasalukuyang buhay po na ito't hinaharap, no? Ano ibig po sabihin po nito, no? Listen to this, no? And our decisions and action frequently have consequences not only for us, but also for others. Yun ang siya mabigat lang. Listen to this, no? Ibig po sabihin, yung magiging desisyon po natin, ngayon, nakaraan na naging desisyon natin, tandaan po ninyo, hindi lamang po tayo ang maapektuhan. Pati po yung mga tao sa paligid natin ay maapektuhan po na yan. Like for example, as a result of Jonah's disobedience, tignan nyo po, nanganib yung buhay ng tripulante. Yung mga cargo na itapon na hindi naman dapat maitapon. Tama po ba? Naapektuhan pati yung cargo, naapektuhan pati po yung mga seafarers and the other passengers na naroon because of Jonah's disobedience. Ganon kasimple lang po yan, no? Like for example, no, kung halimbawang magwakas, magtapos man yung tinatawag na anumang relasyon, pagsasama, no, sa mag-asawa, buhay mag-asawa, no, whatever relationship po na yan, no, yung consequences po niya, maapektuhan din po yung mga anak somehow kahit papaano. Kahit po yung mga magiging apo po, no, yung mga magulang, maapektuhan. Siyempre, hindi po magiging masaya para po sa kanila nung nagkaroon ng failure on the part ng marriage. Yung mga kaibigan, no, although, kung titignan, if we will look at the brighter side, of course, siyempre po pwede naman po mangyari yun. So, kaya sa atin pong lahat na naririto, no, hindi po natin po pwedeng sabihin na walang taong maapektuhan doon sa desisyon na gagawin po natin. Meron at meron po yan, no? So, like for example, halimbawa lang, dito po sa iglesia, sa lahat ng church, in any churches po, no? Isipin po ninyo, ang church po, talagang yan, humihingi ng pinansyal na tulong para nang sa ganon, maabot, makapag-evangelize, maraming kaluluwa ang siyang maabot. Pero alam po ninyo, kapag yan nangangaral po, patungkol po sa tinatawag po na giving, which is yan, ginagawa naman para masuportahan ang anumang pangangailangan ng iglesia po na yun, no? Alam po ninyo, maaaring yan, iniisip po ninyo, naku, sasamsamin lang yan ng pastor o ng pamunuan, uubusin lamang po nila, ito pong bagay po na yan. Pero alam po ninyo, makinig po tayo maigi po, no? Wala pong maaabot na kaluluwa kung hindi po tayo susuporta po. Ganyan lang po, kasimple po yan, no? You know, like for example, a bad business decision affects not only the business owner, tandaan nyo po yan, no? But also his employees. Kasama po yan sa maapektuhan. Yung customer, kasama po yan sa maapektuhan. And also the supplier. Baka akala po ninyo. So that is why
mahirap po magkaroon ng tinatawag po na mga bad decision. Like for example, even in the government, pag nagkamali ng desisyon ang nasa pamunuan ng mga presidente, lahat ng mga cabinet members po na naroroon, pag yan na nagkamali, hindi lamang po yung presidente po mga apektado po, yung buong mamamayan, yung buong bansa, yung economy. Meron po yung tinatawag po na ripple effect na tinatawag. Kasama po yung bagay po nun. Kaya sa ating pong lahat, bago tayo may gawin o bago tayo na sabihin po natin na tumaliwas do sa inuutos sa atin ng ating Panginoon, tanungin rin po natin sino po maapektuhan dito at paano po sila maapektuhan. So kaya dahil po kasama po yan, tandaan po ninyo meron pong madadamay sa ating po mga magiging desisyon. And another thing, no? Ito po, pangatlo po, when you're in the midst of the storm, don't make any major decisions. Yun. Grabe, no? Ibig po sabihin, when you are in the middle of the storm, kung hanggat maaari, no? Huwag ka munang gagawa. I-suspend mo muna whatever major decision. Kasi po, bakit po? Hindi klaro isip mo during that time. So, kaya, like for example, even in any relationship, pagka merong heated arguments, no? At kapag merong kinakarap, huwag po kagad po magdidesisyon. Kita niyo, iba, desisyon, hiwalay agad, mag-iwan na. Yan, ganun. Bakit? Major decision po yan, kapatid kaibigan. I-suspend po muna natin kapag po gano'n, no? Well, dapat na makita po natin, just like in the case of Jonah po na ito, no? Itinapon po siya, no? Kung tutuusin, kung titignan natin, yun na yung parang pinaka-ultimate solution na itapon siya para tumigil po talaga, no? Para we may say the best options, no? During that time. Pero tignan po ninyo, ano po mangyayari po dito po sa Bible po? Kung hindi po si Jonah po nakapag-pray ng tinatawag na prayer of repentance, no? All of us will be really losing a really good Bible story, no? So kaya sa atin pong lahat na naririto, make big decision, no, in storms with cautions. Ayun, buong ingat, kapatid kaibigan, kapag tayo po ay gagawa ng desisyon, kapag tayo ay nasa bagyo ng problema, bagyo na kinakaharap natin sa ating buong buhay po na ito, make big decisions with cautions, no? Bakit ko po sinabi? Sabi nga po ni Robert Schuller, ito po ang kanyang pagkakabanggit, never cut a tree down in the winter. Never cut a tree down in the winter. Ibig po sabihin, when you say those words, never cut a tree down in the winter, never make a bad decisions, no? Never make a bad decisions in bad situation. Yun ang sinasabi po, no? Okay, direct, pakita mo na yung next ano na yan. Okay, never make a bad decisions in bad situations. At ano pa, ito pa po, ibig po, never make most of your important decision when you are feeling down. Yes, totoo po yan, kapatid kaibigan. Wag na wag ka, kapatid kaibigan, no, gagawa ng anumang mahalagang desisyon kapag ikaw ay bagsak ang espiritu, bagsak ang kaisipan, no, wag kang gagawa. Nako po, wag kapatid kaibigan. Wag na wag mong gagawin. You have to wait, you have to be patient pagdating po sa bagay po na yan, no. Antayin mo muna mag-settle, no. Ulitin ko po, major decision ang pinag-uusapan po natin dito. Important decision. Jonah chapter 1 verse 15 to 16. Ito po ang basahin po natin sa mga oras na ito. Then the sailors picked up Jonah and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. The sailors were awestruck by the Lord's great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him. Tignan ninyo, no? Nung kinuha na tuloy nito po mga tripulante, ito pong si Jonah, ng mga seafarers, no, ng mga crew, no, na naroon ay tinapon po sila, tinapon na nila si Jonah, no? Okay. Tinapon na nila si Jonah, kumalma po agad-agad, immediately. Yan ang sabi po ng Bible, immediately, no? So, gulantang ito po mga tinatawag po na ito ng mga seafarers po na ito,
no? Yung mga crew na naroroon, nagulat sila. Tignan ninyo sa pagkagulat nila, nangako rin sila ng paglilingkod sa ating Panginoon. Magse-serve na raw po sila. They offer a vow na talagang magse-serve na sila sa Lord. Minsan nangyayari po yung bagay po na yan, di po ba? Na kapag tayo, kagaya nga, sabi ko nga, nung may nagsabi nga, nung panahon ng pandemic, ang daming gustong mag-serve, maraming gusto, bumalik nga yung face-to-face, makapag-charge na, di po ba? During the pandemic, talagang parang nagkaroon, initially, ng spirituality, na akala mo, spiritual talaga eh. Pero nung umope na at unti-unting lumuwag hanggang sa open na lahat, pwede na, hindi mo nakita anino na nag-face-to-face o dumalo po eh. Samantalang grabe yan. Ang tindi ng mga kung ano-anong pangangako na ginawa, no? Bakit po? Kagaya nito mga tripulante po na to. Nangako sila na magse-serve sa ating Panginoon. Another lesson we can learn from this violent storm that follows Jonah. Ito pa po, no? There is no such thing as an eternal storm. Yan. There is no such thing as an eternal storm. Kagaya lang po yan ng sinasabi po ni David po when he wrote in the book of Psalms chapter 30 verse 5, ito po mga kataga po na ito, at ang sabi po ni David, weeping may last through the night but joy comes with the morning. Hallelujah to the Lamb, no? Weeping may last through the night but joy comes with the morning. You know, we all know this, no? Every night has a sunrise, every mountain has a peak, and every storm has a sunset, no? Ibig nga sabihin, kagaya na nabanggit po nito pong si Ian Lavansat, ang kanya pong pagkakasabi, no storm can last forever, which is true. Hallelujah. Wala pong storm po na talagang parang sobrang haba. Sobra na yan, no? Sobra na yan. Insang kahaba. Ayan, no? Isipin, walang nangyayari pong ganun po na bagyo sa buhay po natin. Walang bagyo na 365 days in a row na literal po. Bagyo ang pinag-uusapan po natin. No storm, not even your own storm can last forever. Tandaan niyo, kahit sino man sa atin, anumang bagyo kinakarap mo, hindi yan magtatagal, kapatid, kaibigan. Tandaan po ninyo, dadaan at dadaan lang yan sa ating pong mga buhay. Now, ito po, akin pong siniyasat po, no? Medyo kinalkal lang po natin ng konti ito pong bagay po na to. Let's talk about this. What's the longest rain ever recorded in the world? What's the longest rain ever recorded in the world? Alam niyo, akin pong nakita po, no? Ito po yung nangyari po sa nasa sakupan po ng Estados Unidos po, no? You know, ito pong sabi po according to sa Yahoo News, no? Ito po ang kanilang binabanggit po. In modern record keeping, rainfall is measured by amount is given time period, usually hourly or daily. A few drops of rain is called trace of rain. Rainfall is measurable if it drops up to a 0.01 inch or 0.25 millimeters or more. In the US, eto na, in the US, the longest periods of daily rain have occurred in Hawaii, where easterly trade winds blow towards the mountain. An incredible, eto na, binanggit po, grabe. An incredible 331 consecutive days of measurable rainfall were recorded in Manawili Ranch. Manwawili Ranch, Maui in 1939 to 1940. Now, kung i-include raw puro yung trace of rain, pwede sabihin natin, mga ambon na rin yan, no? Ano pong sabi? The record is 881 consecutive days or nearly 3 straight years from Honolulu, Maki, no? Oahu from 1913 to 1916. Grabe po ito, kapatid, kaibigan. Pagkatagal-tagal. Yung pinakamatagal po is ang 331. Parang halos ano na rin yan, isang taon. Pero yan, ulan po, hindi po bagyo. Kagaya po nung kita ninyo, imaginein po ninyo, dito lang sa atin, no? Nung last Thursday, medyo may matinding malakas na ulan, naapektuhan po yung lahat ng mga
talagang motorista, kami yun, nakaranas po ng grabe po na ipit po kami during that time, no? Yun po talaga nangyayari po yung mga ganong bagay. Pero pag bagyo pinag-usapan, ano po yung pinakamatindi po? Like for example, sa bansa lang po natin sa Pilipinas, no? What's the longest tropical cyclone ever recorded in the Philippines? Ito po, no? Ang sabi pong gano'n, no, isang source natin po rito, wala general knowledge naman po ito, no. Ito pong Wikipedia po, no. Typhoon Rita, sabi pong known in the Philippines as Typhoon Gloring. Ayan, pinangalanan po, no. International name Typhoon Rita, pero ang pangalan po dito sa atin is Gloring. Was one of the longest-lived Western Pacific tropical cyclones on record. Rita or Typhoon Gloring traversed in the basin along the erratic path for 22 days. Wow, grabe po ito. 22 days. Duration, 3 weeks and 1 day. Form, July 5, 1972. Isipin po ninyo, grabe, dalawang buwan pa lang po ako. Magdadalawang buwan, to be specific, pa lang po ako during that time. Sapagkat Mayo po ako ipinanganak po, 1972. Isipin po ninyo, ito po yung pinakamahabang naitala na bagyo, 22 days. Bagyo na po itong pinag-uusapan natin. Kaya nga po, wala pong bagyo po na darating po ng 365 days, no? Wala po, kapatid kaibigan. Kaya dapat maintindihan, dumadating siya, dumaraan po tayo dun sa bagay po yan. Jonah chapter 3 verse 1 to 3. Basahin po natin ito very quick. We're about to finish, no? Then the Lord spoke to Jonah thus a second time. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command. Ayun po, ganda, palakpakan si Jonah. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. Yan, pero nyo, 3 days para talaga makita niya po yung lugar po na yon. Ano po makikita po natin? This will bring us to the next lesson and final lesson dito po sa the violent storms that follows Jonah. Ano po ito? Obedience is the cure for what? Disobedience. Yan po ang sagot po, no? Yan po ang sagot, masasabi po natin. But when you say cure, no, ito po yung gamot po sa disobedience po yung pagsunod po talaga. Listen to this, no? You don't become a Christian because of what you do or how you live. God saved you by His grace. We have been saved by grace according to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi ng Bible, God saved you by this grace when you believe and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. Yan, malinaw po yan, kapatid kaibigan. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it, no? So we cannot claim na itong salvation na to because we're righteous, we're good, no, we're good people, no, or we're better than the rest, no. Hindi po ganun po 'yon na natatanggap po natin. Regalo, kaloob po ito ng ating Panginoon. Remember this, no? When you become a Christian, or a follower of Christ, you are expected to obey the one you are following. And if you are following Jesus Christ, we are also expected to follow and to obey our Lord Jesus Christ. Now listen to this. Jonah didn't just apologize to God for his disobedience. What Jonah did, he changed his ways, no? So sa atin pong lahat na naririto, hindi na po natin nakikita po na talagang nagngungoy-ngoy. Ito pong si Jonah, wala pong gano'n na senaryo po rito. Binago niya ang isip. Alam po niyo, sometimes, no, hindi mo kinakailangan lumuha ng sangmalmal na luha. Ang kailangan mo, kapatid, ay magbago ng kaisipan. Magbago ng pamamaraan ng pamumuhay. Yan ang kinakailangan natin. John chapter 14 verse 15 says, "If you love me, obey my commandments." So, hindi ko alam kung sino po sa inyo, mga kapatid kaibigan, ang dumaraan sa bagyo, sa pangkasalukuyan po na ito. At kung kayo man ay nasa gitna ng bagyo po na ito, I hope meron po tayong natutunan para po sa araw po na to sa nangyari po na dinaan ng bagyo po ni
Jonah. So kaya sa atin pong lahat, ito po ang iiwanan ko po na verse po sa inyo in Proverbs chapter 10 verse 25. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible, when the storms of life come, when the storms of life come, when the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Praise the name of Jesus. To all the members of this church, friend churches, followers, and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for today, for joining us in this new series, Surviving the Storms and Shipwrecks in Light. And I hope it was a blessing to you. And I hope you will be back with us by next week, October 8 po, sa ating ikalawa na pag-aaral for another episode ng ating Sunday online service po. And this Thursday po na to, October 5, eto po, we will about to begin a new series po na pinamagatan po natin na Unashamed, no? Ito po ang title po natin, Unashamed, no? At ang ating unang subject po rito ay wala pong iba kung hindi I am not ashamed. Ayan, praise the name of Jesus. And by next Sunday, ito po ang ating tatalakayin po. By next Sunday, ang tatalakayin natin ay pinamagatang Sleeping in the Eye of the Storm. Sleeping in the Eye of the Storm. Well, that's the word of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, no, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ. One God, one gospel church saying, Baruch haba Bashem Adonai.